Ayan, mayroon daw mga retired generals na mga officers ng AFP ang mukhang nasa likod ng kudeta di umano. Meron daw dating mga opisyal, general, coronel at kung sino-sino pa na parang according to Browner, ito si Browner nahawa na yata to kay Abalos tsaka kay Boying Rimulya. Parang chismis pa lang, ibinalita niya na. O kasi tingnan mo syempre ikaw being the AFP chief, ang intelligence funds mo matindi. Matindi ang intelligence gathering ninyo. Ngayon, premature pa, nagbigay na siya ng statement na meron ng bubuo or parang napipintong kudeta. Ba't kailangan mong ilabas sa media? Di tinakot mo lang lalo yung tao. Natatakot na nga yung tao dahil sa nangyayari dyan sa South China Sea. Natatakot na yung tao dahil sa yung usap-usapan ng mga sleeper cell nung mga pwedeng mga espiya ng China na nandito na sa loob ng Pilipinas dahil dyan sa Pogo. Natatakot na ang tao dahil dyan sa mga nangyayaring pagpatay sa mga media. Tapos biglang sasabihin mo ngayon na tila mo merong nabubuong kudeta. Ang mahal-mahal na ng presyo ng bilihin Tatakutin mo pa yung tao pagdating dyan sa kudeta. Sa dami ng pera ninyo at saka sa lakas ni Marcos, 31 million ang bumoto dyan, paano may magkukudita? At saka kung sakaling may magkudita man, bakit nung panahon ni PRD wala namang ganyan? Paano ba naman? Ginalaw-galaw ninyo yung ginalaw-galaw ninyo yung kanilang pension kaya ngayon paranoid kayo. Sabi nga ni Nanay Morning Dew, ang kudita secret yan, hindi yan nilalabas. Tama, papatayin mo yung istorya na yan. Hindi mo yan ilalabas kasi kapag nilabas mo yan, narinig ng tao yan coming from an AFP chief. Ibig sabihin, hindi mo kayang kontrolin, kaya mo nilalabas. Hindi magkikreate yan ng uncertainty, ng pagkapraning, paranoia sa mga tao. Gulo-gulo na nga ng nangyayari sa bayan natin, dadagdagan mo pa ng chismis na kudeta. Diyos mio, hindi ko maintindihan. Supposedly, yung mga yung mga yung sundalo natin, government officials natin, dapat sila yung nagbibigay sa atin ng peace of mind Pero ngayon hindi. So, ewan ko, ganito kasi nung panahon ni Cory tsaka ni Noynoy na parang mga tao wala nang alam mo yun, peace of mind. Ayan hindi match yung statement niya. Una, sabi niya may ugong-ugong. So ito painggan natin kasi dito sa sa balita na to, sabi niya, may naririnig umanong mga ugong. Diyos ko naman. Nung nakaraan, yung presidente natin, may naririnig din ng mga multo sa Malacanang, nagtatatakbo pa. Tapos ito namang AFP chief natin, may naririnig din na ugong. Baka naman sa tagal mo sa Mindanao naman sumasabog-sabog dyan ng mga kalaban yung Abu Sayyaf. Baka yun yung ugong na naririnig mo Ay nako, ewan ko. So sasabihin na naman, kasi just recently, tama to si Jake Yahut Just recently, nagsabi ang PRRD na, I will, magyayaya ako. Mag-iingay tayo. Di ba sinabi pa ni PRD na hindi ako mag-ano ng kudita. Hindi ako mag-ano ng EDSA. Mag-iingay lang, magyayaya. So masyado naman kayong takot para naman kayong yung mga kongresista. Nagsalita lang si PRD, kinasuhan na siya. Nagsalita lang si PRD na maghahakot siya ng mga pulis at saka mga sundalo. Hindi naman niya hahakutin para kalabanin kayo. Hindi hahakutin niya para mag-ingay at magtanong at mag-demand sa mga congressman na, hoy, pera natin yan, ilabas niyo yung audit ninyo. Hindi ko alam, ito yatang administration natin ngayon, puros mga praning yung nakapaligid. Ibinunyag ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. na may mga naririnig umanong mga ugong na destabilization efforts. Naririnig mo pa lang? Umuugong pa lang, binalita mo na? Ano kasi Boying? Diba parang, sino nagsabi? Considering na ikaw ang AFP chief, dapat lahat ng impormasyon na nakakarating sa'yo dapat kumpirmado. Sa laki ng pera ng bayan natin patungkol dyan sa confidential funds. Dapat yung mga yung inyong mga sinasabi diyan fact-based. Hindi chismis lang, baka mamaya napanaginipan mo lang yan, feeling mo totoo na yan Laban sa Administrasyong Marcos. Pero paliwanag ngayon ni Browner, mali lang anya ang pagkakaintindi sa kanyang naging pahayag. Anong mali? Anong mali sa pagkakaintindi sa pahayag mo? Ikaw ang nagsabi nung una na may narinig ka
mga retired personnel na parang nagpaplano na mag-aklas, kudita. Tapos ngayon sasabihin mo na namali kami mali. Kami na naman. Nagkamali na nga sila ng pagboto eh. Pati yung statement ninyo na kayo na yung naglalabas, kami pa yung mali. Ang hilig nyo kasing magpamidya. Oo, sa totoo lang. Browner, yung mga nakaraang AFP chief na sinundan mo, hindi nagpapamidya. Yung isang spokesperson nyo, gustong-gusto ko yun pag sumasagot. Kasi pag sumagot siya, walang ganyan. Walang ganun. Ganun lang sumagot yun. Natatandaan nyo yung isang isang AFP chief na tinatanong tungkol sa mga bagay-bagay. Pag PNP chief, ang daming binibigay na detalye. Pag yung AFP chief yung tinanong, yung spokesperson, walang ganun. Ganun lang, pero ito, Diyos ko, dami sinasabi. What? Ito pa yata yung nagsabi na, walang pagmamahal sa bayan yung mga, nagtatanggol daw sa China. Mga makapili, may mga ganun pa silang sinasabi. Walang destabilization plot. Nakatutok si Bernadette Reyes. Marami po tayo narinig ngayon. Kalinaw-linaw. Browner, ano yan? Dalawa na rin ang Browner, parang BBM lang, maraming klase ng BBM. Marami po tayong naririnig ngayon na mga masasabi nating mga destabilization efforts. Ano yan? So anong hindi namin maintindihan? Itagalog yan. Siguro kung Chinese mo yan, Ninihongo mo, German o kaya French, di talaga namin maiintindihan. Pero Tagalog, apakatanga ko naman kung di mo ko maiintindihan nito. Marami po tayong naririnig ngayon na mga masasabi nating mga destabilization efforts. Siguro napagalitan ka. Diyos ko, ewan ko rito sa ito may hawak ng kandatahang lakas. Diyos ko, walang kalakas-lakas. Masasabi natin mga destabilization efforts. May mga nagsasabi na dapat palitan ng ating mga Ayan may mga nagsasabi na palitan. Nilagyan, kahit Tagalog, nilagyan na ng translate ng subtitle. Para lang maintindihan ng tao. Ayan may mga nagsasabi na dapat palitan ng ating Pangulo dahil sa maraming rason. May mga nagsasabi na dapat ay magkaroon na uli ng kudita. Pucha, fearmongering yan. Di ba ganyan sila? Fearmongering kayo. Fearmongering. Sinasabi nyo na magkakagera. Hindi naman magkakagera ang China at Pilipinas. Fearmongering. Ano tong ginagawa ng AFP chief? Yan ang fearmongering. Bakit? Kasi kung ako, matino akong tao, buti na lang hindi ako matino, iisipin ko na well-informed itong AFP chief dahil ang laki ng intelligence funds. May intel yan. Di ba may ISAP? Intelligence Special Action Force ba tawag niya? Hindi. Ayan kalinaw-linaw ng sinabi, tapos sasabihin niya tayo hindi nakaintindi. ating Pangulo dahil sa maraming rason. Dami niyong sip-sip kasi. Dami niyong sip-sip. May sabihin dapat palitan ng ating Pangulo. Inamit niyo na naman yung Pangulo. Wala naman pakialam yung Pangulo dyan. May mga nagsasabi na dapat ay Mga nagsasabi, sino kasi nagsabi? Kasuhan mo yung mga nagsasabi, ganun lang. Halimbawa, narinig mo, sinabi nitong general na to, dapat palitan na yung presidente. Teka, aarestuhin kita. Dahil you are inciting to sedition. Di ba? Dapat ganun. Hindi yung, may naririnig ako mga bossing na gusto raw patalsigin ng presidente. karoon ulit ng COVID. And sadly, some of them Sadly, some of them were former officers of the Armed Forces of the Philippines. Pangalanan mo. Pakulong mo kasi mantakin mo, magre-rebellion sila sa gobyerno. Lalabanan nila yung gobyerno. Anuhin mo. were former officers of the Armed Forces of the Philippines. Ito ang isiniwalat kahapon ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa Change of Command Ceremony ng Western Mindanao Command sa Zamboanga City. Pero ngayon, sinasabi ng hepe ng AFP, misquoted o mali raw ang pagkakaintindi sa kanyang sinabi. Wow! Mali ang pagkakaintindi. So, natulog ka. Paggising mo,
Ang daming mga nagalit sa'yo. Siguro may nag-message sa'yo, huy, joke lang yun. Tangi ka ba? Di ba usap-usapan lang natin, nag-joke lang tayo. Siguro madami siyang mga nabasa. Sabi siguro ni Presidente, anong sinasabi mong kudita? Nagbigay-bigay ka ng mga ganyan statement, hindi ko alam. Ang dami na nating problema sa bayan, tatakutin mo pa yung mga Pilipino. Puro mga ginanon siya, di ba? As paggising na, o kaya baka paggising niya, sabi niya, oh shit, ano nga pala ako, AFP chief nga pala ako, hindi pala ako dapat chismoso. Dapat pala hindi ako naniniwala sa chismis. Dapat pala kinumpirma ko muna sa sa intelligence community kung totoo. Tapos ngayon, sabi niya, hay pucha, magkaipitan tayo ng itlog. Magkapitpitan tayo ng betlog ang may kasalanan ng mga Pilipino. Kasi mali ang pagkakaintindi nila doon sa sinabi ko. It was taken out of context. No? Taken out of context? Pucha, hindi ka naman hapon, hindi naman ako in-check. Kalinaw-linaw ng sinabi mo, may naririnig kang ugong. Hindi ko alam kung yung ugong baka naman lasing ka lang nung narinig mo yung ugong na yan. Narinig mo yung ugong, AFP personnel, mga retired, kudeta, yun yung mga binitawan mo eh. Walang hiya ka, Browner. Kami pa may kasalanan sa kalokohan mo. Ano klaseng happy to, 4-star general? Hand up, mo yan, panindigan mo yan, sundalo ka eh. I did not mention about destabilization plot. Walang hiya, sinabi mo, kudeta. Destabilization plot. Sino sinungaling? Yung ikaw kahapon o yung ikaw ngayon? Tapos gusto nyo maniwala kami sa inyo sa patungkol nyo sa nangyayari sa South China Sea. Eh para kayong alam mo yun pa. No? Kasi pag sinabi nating plot, parang plano na ito na i-execute na lang. No? Ikaw nagsabi, hindi naman kami. Walang hiya naman, Browner. Anong klase ba tong happy? Ito matindi, isang araw lang natulog lang siya, paggising niya nagbago na. Alam mo ganito, Browner, sabihin mo, mas maganda, sorry, mali yung ko. Ba't ba kasi napakahirap sa inyong umamin ng mga kabobohan nyo? Yun ang hindi ko maintindihan. Bakit ang hirap-hirap umamin ng kamalian? Isisisi nyo pa sa tao. Sa tao na nagpapasweldo sa inyo. Yung mga tao dapat pinoprotektahan ninyo, hindi nyo ginagamit sa mga katangahan nyo. Balik-balikan mo yung pinagsasabi mo. Merong destabilization kudeta, mga retired military personnel. Tapos ngayon, out of context. Baka ikaw ang out of context. So, ang sinabi ko during my statement was that may mga naririnig tayo na mga ugong-ugong ng mga destabilization efforts, no? Oh. Yun yung specific word na ginamit ko. So I did not Ano use ngayon? Ano ibig sabihin nun? the word plot. Destabilization effort. So, wino-wordplay mo kami, ganon. So, para kang si PRD, ganyan. So, para kang si PRD na magaling gumamit ng ng salita. Merong destabilization effort, may destabilization plot. Anong kaibahan ng effort sa plot? Well, kapag tinignan mo talaga sa dictionary, magkaiba. Pero yung context ng buong statement mo na ang haba-haba, tila mo, mayroon ka pa nga sinabing kudeta doon sa mo Ano ibig sabihin ng kudeta? Di ba? Kudeta is rebellion. Respeto raw niya ang mga retired officer ng AFP. Pero nag-ugat daw ang mensahe niya sa mga anyay panawagan noong September 21 sa mga sundalo na sumama sa mga kilos protesta. Ipinaalala lang daw niya sa mga tropa ang kanilang sinumpaang tungkulin. Yung oath na kinuha namin, no? Seriously, that we would protect the Constitution and the duly constituted authorities at hindi dapat kami sumasali sa kahit na anumang mga movements, no, na meron dyan. Tiniyak Nakahiyang PMAR to. na walang dapat Kung ako mista nito, may mga nagsasabi na magkaroon ng kudeta. Una kasi sa lahat, ito napaka-impulsive mo. Oo, kasi gusto mo mauna ka sa balita. Bago pa ibalita ng iba, ni Gibot Teodoro, ibalita ko na. Unahan na naman kayo ng unahan. Pabida na naman kayo ng pabida. Tama to. Sabi ni Jake Yahoo to, dapat to AFP chef. AFP chef kasi cooking.